Hello! Hi! Ako nga pala si Pucholo, the Voice Master Gonzalez. At nandito ako sa Los Angeles, California. 8 o'clock na ng gabi. Pero maliwanag pa rin dito. Kasi summer ngayon dito. Okay. Paano ako nagsimula? Nagsimula ako noong 1996. I was in first year college. Actually, second year college na ako sa UP. At narinig ko ang isang voice acting competition sa radyo. Sumali ako at yun nga, naging champion ako doon. And ang kinuha kong course sa UP kasi, speech communication. So, related siya doon sa pagbuboses, sa speech. So, marami rin ako natutuhan doon kasi meron kaming mga voice and diction, performances, theater. So, doon ako nagsimula. Tapos hanggang sa naging professional voice talent na ako sa radyo at sa TV. Especially sa dubbing. Yun. Second question mo. Characters kong dinab. Marami, pero pinakasikat siguro yung si Bubo Chacha, yung boses niyo. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Chacha, Bubo Chacha. O kaya si Cyborg Kuro-chan, yung ako nga pala, Cyborg Kuro-chan. Magtakay sa akin. Ganun. At marami pang iba. Tingnan nyo na lang sa Google. I-Google nyo na lang. What other company or network did you work or still working on? Basically, I work with almost all the networks. From Channel 2, Channel 4, 5, 7, 9, 13. Name it. Lahat ng boses ko narinig na dyan. Pero sa ngayon, I am not working with any station kasi nag-retire na ako. Ang pinakahuli kong stint sa Hero TV tsaka sa Cinema One, ako yung dubbing director ng mga anime. Okay? Income of dubber. Naku, huwag nyo na itanong. Walang mayamang dubber. Dubbing for me is an art. So, kung gagawin mo siyang business o bread and butter, kalimutan mo na. Maghihirap ka lang. Maniwala kayo sa akin. Walang yumaman na dubber. So, for me, voice acting is an art. Yeah. And it's not just a career. So, pero in voiceover, yan, maraming siguro may pera. Pero sa dubbing, siguro yung mga director, pero yung dubber lang. Hindi kayo yaman dyan. What special talent do you need in dubbing and how did you practice your dubbing skills? Well, basically, as long as you have the interest and you have the passion in doing voices, for sure, parang kanta yan, matututuhan mo yan. Depende na lang kung meron kang innate talent. Kung nasa sa'yo yan, madali lang yan. Pero kung wala, mag-aral ka. And the only way para mapag-aralan yan ay doon sa voice acting workshop namin sa Creative Voices. So kung interesado kayo, visit nyo lang creativevoices.com o i-google nyo Voice Acting Workshop Philippines. How was the start on the beginning experience? Okay. How was the start? Mahirap kasi may mga naunang mga madadamot, yung mga naunang hindi ko masabing veterano, pero nauna sila kasi KKK, kamag-anak, kakilala, kaibigan, kabarkada, lahat na, kapamilya. So, syempre ang competition matindi. So, pag may magaling, ayaw nila yan, gusto nilang sipain. Ako, napakahirap. Pero dahil sa determinasyon kong mapasok ang industriya, gumawa ako ng paraan. Hindi sa pamamagitan ng kundi doon sa competition nga na kung saan ako ay nanalo. What are the preparations and adjustments you have done to be a great dubber? You know, I'm not a great dubber. I'm a voice master. I'm the voice artist. Hindi ako voice talent. Magkaiba ang voice talent sa voice artist. Kasi voice talent, they do voice-over work for money, for bread and butter. Talent nga eh. So, napaka-degrading ng salitang talent. But if you're a voice artist, artist ka nga eh. So, just imagine kung ano yung kaya mo pang magawa
So, you treat voice acting as an art form. So, kahit hindi ka bayaran, gagawin mo yan. Hindi yung pera-pera lang yung labanan. Kasi kung pera lang naisa isip mo, kung papasukin mo ang industriya na to, hindi ka tatagal. Tsaka dubbing, 1% lang yan ng overall voice-over industry. Nandyan yung animation voice-over, AVP, radio ad. So, masyadong ang dubbing kasi, maliit na portion lang yan ng voice-over work. Pero, yung pie, malaki. Kaya dyan nagsisiksikan lahat ng mga dubbers eh. Okay. Is it all about money or just love dubbing? Katulad na sinabi ko kanina, it's not all about the money. There's no money in dubbing. Compensation lang yan sa ginagawa nyo. Pero kung ititreat mo yan na bread and butter, nako, napakarami ko ng kilala. May dumarating, nawawalan talaga sila ng project, so wala silang pera. Hindi katulad ko, may sarili akong company, so that's why hindi ako nawawalan. Pero kung dubber ka lang, wala. Kawawa ka. Lalo na kung hindi ka mapolitika. So yun yung binabago ko, kaya tinayo ko yung Philippine Center for Voice Acting tsaka Society of Young Voice Artists of the Philippines para matulungan yung mga aspiring voice artists na magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng lugar o pagkakataon nga na ma-share yung experiences o yung talent, yung skills nila sa pagboboses. Hindi lang sa dubbing kasi masyadong maliit yung mundo ng dubbing eh. So POV about dubbing. What does really a dubber do? Basically, dubber, meaning dubbing, you dub a certain anime or telenovela na meron ng original na boses. Kunwari, yung Japanese animation. So, papalitan mo lang yung Japanese sa Tagalog. O kaya, Mexican sa Filipino. So, yun lang yun. Basically, wala ka nang ibang gagawin. Yun lang ang dubbing. So, wala talaga salitang dubbing kasi yan ang salitang ano yan eh, galing sa salitang duplicate o dupe. So, nung araw, yung cassette tape, kokopyahin mo yan from one original tape to blank tape. So, yun yung dubbing. Ang tawag talaga dyan, ADR, yung Automated Dialogue Replacement. Yan. So, yun yung dubbing. How long are the time and process take for you to dub? Depende yan sa director. Depende rin sa dubber. Kung mabilis yung dubber at magaling ang director, na mabilis lang yan. May mga director kasing mga nagmamarunong eh. Feeling nila sila na yung pinakamagaling. Hindi nila binibigyan ng creative freedom yung mga voice artist nila. Kasi ako, I'll make sure na wala kasi sa directing yan eh. Wala sa dubber yan eh. Nasa casting yan. So, kung hindi magaling yung cast mo, yung bang parang pilit yung boses, yung parang, wala lang, pinasok lang, yung parang lumulutang yung boses. Yun. Maraming ganyan sa TV5. Ewan ko, ako na panunod kaya parang pare-parehas na lang yung boses. Nakakaawa yung dinadub kasi walang justice, di ba? Ay nako. Kasi dahil yan sa politika ng mga dubbers. Sila, alam mo, sindikato, mafia. Ay nako. How long? Okay, in dubbing industry, how do the things work? Sabi ko na, it's not professionalized. So that's why I'm professionalizing it. By teaching or educating the next generation of voice artists. No dubbers hindi voice talent, voice artists. How can you compare dubbing industry then and now? Basically, iba lang yung teknolohiya. Pero mga tao sila rin. Pero good thing, meron kaming tinatawag na voice works na kung saan yung mga director doon, yung mga teachers or directors, dubbing directors ng ABS-CBN. Sila Danny Mandia,
Alex Agawili at Neil Tolentino. So nagkakaroon ng chance na ngayon yung mga baguhan. Hindi katulad noon, sila-sila. Ayan. What are the do's and don'ts in dubbing industry most preferably to be a good dubber? Do's and don'ts, basically, para sa akin, there's only one golden rule, You should love what you're doing. Yun lang. You should have the passion dun sa ginagawa mo. Kung hindi, kung pera lang habol mo, ay talentado ka, ay good luck na lang sa'yo. Yun lang. You should love what you're doing. And eventually, you will become great if you love what you're doing. Okay? So, sa mga aspiring voice artists dyan, so the only solution for you guys to become a voice artist is to take our workshop and learn from the master. Okay? And that's the only way you can enter the voiceover industry nowadays. You should have learned it from the expert. Okay? That's why I'm here in Los Angeles, kasi galing na ako sa isang international voiceover convention, yung Voiceover International Creative Experience na ginanap sa Anaheim, dyan sa Disneyland. So I'm the only Filipino and Asian who were invited to become a speaker sa international panel. So that's it. Always remember, voice acting is an art. Thank you. Bye-bye.